1 Corinthians 13, 1-3. Magsulat ka na. Pakibuksan. Screenshot. First Corinthians, Bible. Wala kayong Bible? Basta tagal. Ren, basta. Padugtong na. Sige, sulat mo na lang ito. 1 Corinthians 13, 1-3 pakibasa. Tapos 4, 5, 6. Isa-isahin ko na lang siya. Pero hindi nabasahin lahat. Yung ano na lang, 1-3 hanggang 4. Tagalog? Oo. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapot wala akong pag-ibig, ay akong naging tanso na tulog o batingaw na umaalingaw. 2. At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga liwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na mapalipat ko ang mga bundok, datapot wala akong pag-ibig ay wala akong kabuluhan. Yan. Stop na. Yung sabi doon, yung love doon, yung love, sa Tagalog ay pag-ibig. Sabi niya, kapag wala daw siya pag-ibig, kapag wala siyang pag-ibig sa salita ng Diyos o sa kapwa-tao niya, walang kwenta yung pag-ibig. Ibig sabihin ng pag-ibig niya, kuno lang. Ibig sabihin, sa kunwari yung pag-ibig lang. So, hindi ganun yung true love. Yung true love, kailangan may pagmamahal mo sa salita ng Diyos at pagmamahal mo sa kapwa mo. Ngayon, sa verse 4, ang tunay na love ay nag-ihintay. Ibig sabihin, may right time to. Yan, naghihintay. Tapos sa verse 5, hanggang pababa siya, yung pag-ibig niya ay hindi selfish. Ibig sabihin, hindi pa sariling kapakanan lang iniisip mo sa pag-ibig. Selfish Tapos talaga. yung sa verse 6, makikita natin dyan, yung love na yan. Selfish talaga. Fish. Ay, sariling isda. Ano ba sa'yo? Selfish, ganyan? Selfish? Ay nga. Tama? Yan. Tama naman na. Selfish. Bakit selfish? Ay, tama. Kasi yung love, Alam mo scientific. nagtitiis. Sariling isda. Kasi sabi niya, Hindi na Ayan. Yung love na to, mayroong truth. Yan. Yan, ibig sabihin, sa katotohanan daw truth, tapos nagtitiis ka. Tapos sa verse 8, dadalo mo na sa verse 8, dapat yung pagmamahal na to, hindi ka nagkukulang. Ay, pag nag-report ako Hindi ka doon. Para makasama natin masusunod. Hindi siya, walang pagkukulang yung love na to. Tapos, ayun. Kahit lang ikaw po. Tapos, ito naman ay, yung isusulat ko, ito yung requirements ng isang tunay na nagmamahal. Yan. May requirements din, syempre. Yung una, yung requirements ay, una ay right time. Tapos, Ano? Kailan yung right time? right person. Mamaya, may verse yan. Kailan naging Diyos ang katawan? Right person. Yan. Okay. Tapos, isa pa. Right. Attitude? Right. Family. Shortcut na lang yan. Ang kay Kahit support family? right support. Ibig sabihin, may kaya mo supportahan yung pamilya mo. Can support, hindi right. Tanggalin mo na yung right. Can support family. Kay Brother Francis to eh. Nung ano, 2000 pa kasi ito eh. Joel Madera. Joseph Madero. Tapos sabi dito, 2 Corinthians, yung evidence natin ay 2 Corinthians 6:14. Pakibasa. 6:14. Huwag natin pamatap sa di ka pananampalataya. Yan. Anong pakikipag-isama natin? Yan. Sabi doon, huwag ka makipamatsa, di ka pa nananampalataya. So, ibig sabihin,
Kaya sabi doon, right person, kasi hindi ka makipamatong doon sa hindi mo kapananampalataya. Kasi ibig sabihin, yung pipiliin ang kapangasawa mo, yung kapananampalataya mo. Paano yan? Ibig Nicolaita yung hindi, love the truth nga, ikukonekta mo dito. Love the truth. So, ibig sabihin, yung right person na to, kailangan meron siyang ganito sa kanyang buhay. Yan. selfish o hindi selfish? Be selfish na yun. Tapos, yung sa Genesis 2:18. Genesis. Pakibuksan mo. Genesis 2 verse 18. Genesis 2:18. 18. And the Lord God said, "It is not good that the man should be alone. I will make him an helpmeet for him." Yan yung verse niya din na kaya sinabi doon na din, kasi syempre parang hindi mahulog yung babae tsaka lalaki. Ngayon sa Ecclesiastes 9:9. Ecclesiastes ba ito yung ganyan? Yan. Nakibuksan nga din siya. 9. Ikaw ay mabuhay na masaya, nakalakit ng asawa na iyong pinibig at sa lahat ng mga kaarawan ng buhay ng iyong walang kabuluhan. Na kanya ibinigay sa iyo sa ilalim ng araw. Lahat ng mga kaarawan ng iyong walang kabuluhan, sapagkat iyan ang iyong bahagi sa buhay. At sa iyong gawa na iyong ginagawa sa ilalim ng araw. Yan sabi. Kaya parang hindi mahulog yung babae sa lalaki. Syempre, kailangan may right time ka. Kasi diba, hindi, may kasama ka sa buhay mo. Kasi diba, ang lalaki para sa babae, ang babae para sa lalaki. Tama ba? Ay, ang babae para sa lalaki. Yung lalaki hindi para sa babae. Kaya ganun, para hindi mahulog yung babae sa lalaki. Kasi kaya kailangan yung pag-aasawa. Ano yung kailangan sa pag-aasawa? Kailangan may tamang panahon, may tamang, di ba sabi doon sa Genesis, sapat yung helpmeet, sapat na katuwang. So, ibig sabihin, yung sapat na katuwang yun, kasama dapat yung right time. So, ibig sabihin, yung pagiging sapat na katuwang doon, sa pamagitan ng training, meron ka nito, meron kang love the truth, meron nag-iintay ka. So, ibig sabihin, kaya sinabing right time to kasi ito, nag-iintay ka, tsaka nagtitiis ka. So, ibig sabihin, tapos, syempre, kailangan dito, sabi niya, meron kang, kaya mo supportahan yung pangangailangan ng pamilya mo. So, ibig sabihin, kaya kailangan nakalapit ito, at syempre, hindi maiiwanan yung salita ng Diyos. Magiging masaya lang yung pamilya kapag meron silang pinagsasaluang salita ng Diyos sa kanilang kalagitnaan. Yun lang. Ano? Kailan yung right time? Yung right time, pagkatapos mo na magpa-train. Siyempre, pag meron ka na nito, Ano yung love na yan? First Corinthians 13. sa 1 Corinthians 13, una, siyempre, love the truth. Pag-ibig ba yan doon sa tao? Pwede siya sa pag-ibig sa tao, pero yung unang-unang pag-ibig, ito yung sa salita ng Diyos, yung sa Father muna, sa naglikha sa atin, yun yung unang pag-ibig. Pangalawa na lang to, second din na lang to, yung sa tao na pagmamahal. So may yung right person. Sino yung right person? Yung kapananampalataya mo. May pananampalataya na nag-work. Siyempre, kailangan train siya, parang Isaac at saka Rebecca. Nagpapasin. Ayun lang, pag hindi nagpa-section, ay ano yun, sariling discussion. So ano yung right person? Yung right person, yung nagpa-train na, pareho kayo nagpa-train. Mature Berean yung right person. Mature. Hindi naman dito sinabing mature rin, kasi way back 2003. Alam mo, requirements dyan. Pag-aasawa na, Berean. Diretso lang dalawa. Pero syempre sa atin ngayon, yung message natin ngayon, syempre kailangan pag mature Berean, na-train na. Sabi nga ni Brother Francis, umaabot na ng 20 years sa training yun. Kasi matanda ka na marunong mag-asawa. Dapat pala, mga 40 years. Matanda sa edad yan. Matanda sa edad. Siyempre, matanda din sa